brother, kung wala silang nalalaman, bagamat may pangyayaring barilan, at wala kayo roon, at pag nag-execute sila ng affidavit of desistance, ay hihina po yung allegation. Opo. Kasi wala pa namang decision ang korte. Opo. Hindi pa naman kayo nabigyan ng decision na you are guilty. Opo. So, ayun, ang gagawin mo ngayon ay i-request mo dahil hindi lang ikaw ang makinabang maging yung nakakulong sa kasalukuyan. Opo, opo. Hihina na po yung ano. At ang gagawin natin kapag naging successful yung affidavit of desistance, including sa hindi lang pangalan mo, pati yung sila TD, si Pastor TD, at i-present mo sa lawyer at magpasa ka din sa judge na ito yung pangyayari. Opo. At kung sino man yung attorney na Opo. kung sino yung attorney na ang tawag nito, nagnotaryo. Notaryo. Oo. Pwede nating ireklamo yon sa Integrated Bar of the Philippines. Wow! For disbarment. Ano mangyari? Ma-disbarse? Ay, depende. Siyempre, subject for debate pa yon, pag-uusapan pa yon. Oo. Oo, hindi yung basta automatic, maaaring masuspende lang. Oo. Mayroong ganon. Maaaring masuspende lang for 1 month to 1 year. Hindi naman basta-basta, hindi naman basta-basta na madisbar, pero magkakaroon po ng damages. Oo. Pero kung 2 beses na yata nangyari, na ang mali ay ginagawang matuwid, ang matuwid ay ginagawang mali. Ang problema doon, sinong gumawa noong affidavit ng mga gwardya at sinong nagnotaryo? Ayun. Ganon yun. Nandoon po yun sa file. Mayroon po Alamin mo, kopya. sinong gumawa ng affidavit Opo, opo. at sinong nagnotaryo Opo. at mananagot sila. Bagamat alam mo naman ang ating judiciary ngayon, mga ganon, alam mo naman, nababayaran din, pero nanatili pa rin na mayroon pa rin mabubuting. Di ba? Ganun ba yun? Chances are na na manalo tayo. Tanong ko, pwede ko maitanong, bakit ganun kalawak at kalayo na pang-14 kung atin kahapon lang nagkakaroon ng panahon ang kanilang abogado at ang kanilang witness against sa amin. Wag mo nang problemahin yun, at least nangyari. Oh. Siyempre pinapadalhan yung mga lawyer na kailangan umattend sa araw ng hearing. Ngayon, hindi na sila pwede mag-alibay kapag napadalhan sila noong una, pangalawa, nag-alibay sila, maaaring busy sila, marami silang kasong inaatinan. Last and final, they should have to attend. Meron lang akong sinabi sa sulat ko sa Malacanang, brother. Oh. Ganito yun. Ang NFA, don't delay, di ba? Pero What is NFA? NFA, bagitin ko lang muna. Ano ko yung kalagayan ko bilang bishop. Ang NFA, don't delay. Pero mayroon namang alternative na tinapay. How much more ako bilang lingkod ng Diyos, don't delay ako kasi pag hindi ako makapunta sa pupuntahan ko, na nandoon dapat ako sa Leyte ngayon, reunion ng aming mga kamag-anak, meron pa kayong alternative pag hindi sila nabahaginan ng salita ng Diyos? Sige nga, sagutin mo ako. Ito sasabihin ko, Brother Tony, hayaan mo ang patay maglibing sa sariling patay. Wow! Ang galing! Ang galing din na sagot mo, no? Okay, ang galing mo. Binigyan ka ng wisdom ni God. Don't worry about these people from the province na hindi mo nabahagian ng salita. Let the dead bury his own dead. Hayaan mo silang maglibing sa sarili nilang. Nandyan ba yan sa Biblia? Nandyan. Pero ganito yun ang kalagayan kasi namin doon. Matagal ko na silang binahagi ng salita ng Diyos. Magkakaroon na kami ng bahay panambahan sa born again Christian. Pagbabago. Kasi pag di kasi tayo magbago mga kaibigan, singit ko lang ha, hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos. Si Nicodemo na isang pari,
pinagsabihan, pinangaralan ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa sa John chapter 3, verses up to 7. Verses 3 up to 7. Na kailangan ka, Nicodemo, magbago ka. Ako po kasi ay binago na ng Panginoon November 13, 1983. Kaya nagbabahagi rin ako sa mga tao ng salita ng Diyos upang magbago. Pasalamat ako sa Panginoon kahit wala akong kasalanan, kinasuhan ako para tapos nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. May isang Muslim doon na pangangarnap daw yung kanyang ginagawa. Pabalik-balik na daw siya sa kulungan. Ang sabi ko sa kanya, kami, bishop na, pinagbintangan kami. Pero alam mo, hinaharap naming matuwid dahil nasa kaso na yan. Government na ang mayroong niyan, makakalaban mo pag hindi ka humarap. Kailangan talaga, Brother Tony, haharap. Oo. Huwag mong gayahin yung iba na pag may kaso, magbigay ako ng sample, gusto mo? Oo nga naman. Sige. Kay Pastor Kibuloy. Oo. O di ba hindi siya nagpapakita? O anong nangyari? Nagtatago. Wala siyang representative, gano'n. Merong lawyer. Merong lawyer. Hindi naman, ikaw siyang hinahanap eh. Ngayon, si Bantag, nagtatago din. O kasi... Si Tibes din. Yun ang uso ngayon dito sa Pilipinas, na pag gumawa ng krimen, pag gumawa ng krimen, ang isang nilalang, hindi na magpapakita sa korte. Ine-ignore na lang. Alam mo, At mabuti nagpakita kayo, nagtiis kayo. Wag niyong, okay lang yun. Natutuwa naman ako kasi marami tuloy akong naging kaibigan na mga abogado na pinagpray ko sila, sinaragdag ko sila sa prayer kasi nagpe-pray naman talaga kaming mga lingkod ng Diyos mula sa kay PBBM hanggang sa pinakamababang nanungkulan. Ini-include pa nga namin yung mga nasa kabundukan, mga chieftain dahil para lang gumanda ang ating bansang Pilipinas. Ano ba yung pinanalangin mo kay PBBM, yung bababa siya sa pwesto? Hindi. Ano? Ganito lang. Magkakaroon siya lagi ng wisdom, knowledge, understanding. It's so late already. Hindi. Kung late, masyado na aggravate na yung tao. kung late na yon, wala kaming doon, pakialam. Basta ang tungkulin namin ay manalangin sa kanila. Kasi ganito yun yan. ang tungkulin namin. Pinanalangin mo lahat. Normal lang yun, panalangin mo lahat. Opo. Maging mga lawyer. Nasa Pero sulat kasi yun. pero kay PBBM, ang tao kasing, may problema. Hindi ko naman, allegation lang naman yun. At sabi nila matibay. Hindi kasi excuses yun. Kapag ang tao dati nang ginagawa at patuloy nang ginagawa, hindi mananagot sa batas. Oo nga. So anong basis doon sa panalangin mo? Focus na nga tayo, huwag tayo dyan. Doon na lang sa problema mo. Huwag mo nang pumunta doon sa PBBM pinagsasabi mo dyan. Meron din ako babanggitin na isang babaeng balo na kakapunta-punta ng hustisya. 18 years na siyang kabalik-balik sa hustisya na hindi siya binibigyan ng katarungan. Ang sabi ng judge, bagamat wala akong takot sa Diyos, dahil sa kabalik-balik mo, bibigay ko na rin ang hustisya sa iyo. Yan! Ikaw, pabalik-balik, 14 years, 18 years. Sa akin, 14 times lang. 14 years. 14 times, hindi 14 years. Ibig sabihin ng 14 times. At least binigyan siya ng... 2 buwan, 2 taon. Binigyan siya ng justice. Oo. Ng judge. Pero mo, 18 years Ikaw naman ngayon, bibigyan ka rin ng justice. Kasi, Amen. Must prevail. Yung Hindi naman justice ako must prevail. nag-apura kasi lagi kong iniisip, thy will be done. Ang masusunod ay ang Diyos. Kung gusto niyang magbahagi ako ng salita ng Diyos, kamukha kapon. Alam mo, Nakapagbahagi ako ng Brother salita ng Tony, very light lang yung naranasan mo. Amen. Bakit light ko na sinabi? Kung ikaw tagasunod ni Jesus, Oo. si Jesus ay binayubay. Yan. Siya po ay nilatigo, siya ay pinako sa cross at tinamaan ng araw at namatay. Pero okay lang sa kanya yon. Bakit? Kasi alam niya na mabubuhay siya after 3 days. Opo. Ikaw, paano pag namatay ka, mabubuhay ka ba after 3 days? Oo, doon sa kabilang buhay na. Doon na, si Jesus Walang hanggang buhay na doon. Si Jesus nabubuhay siya after 3 days. Oo. Di ba? Hindi na dito.